Magandang araw. Ako nga pala si Eman. Ang kwentong ibabahagi ko ay noong ako'y nag-aaral sa college. Mga 4 na taon na ang nakalipas simula nang magsimula ang semestre sa universidad. Buong buhay ko noon, palagi akong kinakabahan sa pagpasok sa bagong klase at makipag-ugnayan sa ibang mga tao. Alam ko na hindi ito ganoon kahalaga, pero sa isang taong tulad ko, na mayroong social anxiety, isa itong napakalaking balakid na palagi kong kinakaharap. Sa kabila ng lahat ng ito, sinubukan ko pa ring maging aktibo sa klase at makasabay sa takbo ng mga aralin. Habang unti-unting nakasanayan ko na ang aking bagong kapaligiran, unti-unti ko ring napansin ang isang tao na palaging nakaupo sa likuran, si Mark. Palagi siyang tahimik at parang laging abala sa sarili niyang mundo. Ni minsan ay hindi ko pa siya nakitang nakikipag-usap sa kahit sino, o kahit na ngumiti. Sa simula, hindi ko siya pinansin. Marami kasing ganoong tao sa universidad, mga estudyanteng tahimik lang at mas gustong mag-isa. Pero habang tumatagal, lalo akong nagtataka sa kanya. Mayroon siyang kakaibang aura na parang may itinatago siya, na nagpapahirap sa akin na huwag siyang pansinin. Isang araw, sa isang klase namin sa Filipino, nagbigay ang aming propesor ng isang pangkatang gawain. Kailangan naming gumawa ng isang maikling pelikula na nagpapakita ng kultura ng mga Pilipino. Sa isang iglap, narinig ko ang pangalan ko na tinawag. Naging kagrupo ko si Mark. Kinabahan ako. Paano kami magkakaintindihan kung ni minsan ay hindi pa niya ako kinakausap? O kahit nginitian. Sinubukan kong kausapin siya pagkatapos ng klase, pero agad siyang umalis nang hindi man lang lumingon. Nag-aalala ako noon na baka hindi namin matapos ang aming proyekto dahil sa kanya. Kinagabihan, nakatanggap ako ng isang mensahe mula sa hindi pamilyar na numero. Hi! Ako si Mark. Kailan tayo magkikita para sa project? Napatingin ako sa orasan. 10:00 na ng gabi. Bakit ngayon pa siya nagparamdam? Pero sa kabila ng lahat, nakaramdam ako ng kaunting kagaanan dahil sa wakas ay kinausap niya rin ako. Nag-usap kami sa text at napagdesisyonan naming magkita sa library kinabukasan para simulan ang aming proyekto. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa library. Pagdating ko, nakita ko na agad si Mark na nakaupo sa isang sulok, may hawak na libro at tila abala sa pagbabasa. Naglakas loob akong lumapit at magpakilala. Mark, ako si Eman. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang mga mata. Madilim ang mga ito, at mayroong kakaibang lalim na parang mayroong itinatago. Agad siyang tumayo at nagbigay pugay. Kumusta? Sabi niya sa isang malalim na boses. Nag-usap kami tungkol sa aming proyekto. Sa simula, mahirap siyang kausapin. Nagbibigay siya ng mga maikling sagot at hindi masyadong nagbabahagi ng kanyang mga ideya. Pero habang tumatagal, unti-unti siyang nagiging komportable. Nalaman ko na mahilig pala siya sa mga lumang pelikula at na mayroon siyang malalim na kaalaman sa kasaysayan. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy kami sa pagtatrabaho sa aming proyekto. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kaming nagiging mag-close. Nalaman ko na mahiyain lang pala siya, at kapag nakasanayan na niya ang isang tao, nagiging masaya at madaldal siya. Naging magkaibigan kami. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa cellphone, nagtanong ako sa kanya tungkol sa kanyang pamilya. Naging tahimik siya sandali bago sumagot. Wala na akong pamilya, sabi niya.
Namayapa na silang lahat sa isang aksidente. Nakaramdam ako ng matinding awa para sa kanya. Agad akong humingi ng paumanhin sa pagtatanong. Ayos lang, sabi niya. Sanay na ako. Sa mga sumunod na araw, napansin kong naging iba ang kilos ni Mark. Nagiging mas tahimik siya at tila may malalim na iniisip. Madalas siyang nakatitig sa akin, at sa tuwing nahuhuli ko siya, agad siyang umiiwas ng tingin. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Isang hapon, pagkatapos ng klase, sinabi niya sa akin na kailangan niya akong kausapin. Pumunta kami sa isang tahimik na lugar sa campus. May sasabihin ako sa iyo, sabi niya. Pero kailangan mong ipangako na hindi ka matatakot. Kinabahan ako, pero pinilit kong maging kalmado. Ano iyon? Tanong ko. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Nakakakita ako ng mga multo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Sa simula, akala ko ay nagbibiro siya. Pero nang makita ko ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, naniwala ako. Paano? Tanong ko. Simula noong bata pa ako, paliwanag niya. Hindi ko alam kung bakit, pero nakikita ko ang mga kaluluwa ng mga namatay. Nakikipag-usap sila sa akin, at minsan, humihingi sila ng tulong. Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ngunit mayroon pa akong dapat sabihin, sabi niya. Ikaw ang pinakamalinaw na kaluluwa na nakita ko. Para kang isang ilaw na sumisikat sa dilim. At sa tuwing magkasama tayo, nakikita ko ang mga multo na lumalapit sa iyo. Parang nahuhumaling sila sa iyong enerhiya. Nanginginig ako sa takot. Hindi ko alam kung ano ang dapat maramdaman. Gusto kong tumakas, pero hindi ko magawa. Kaya nga ako nag-aalala sa iyo, patuloy niya. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay may mangyayaring masama sa iyo. Mayroong isang multo na laging nakasunod sa iyo, at lalo siyang lumalakas. Nagpasya akong hindi na muna magtanong. Hayaan ko na lang si Mark ang magkwento ng lahat. Nakita ko na siya dati, sabi niya. Isang babae na may mahabang itim na buhok at nakasuot ng puting bestida. Palagi siyang nakangiti, at sa tuwing nakikita ko siya, nararamdaman ko ang isang panganib. Nanginginig ang aking buong katawan. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko ang presensya ng isang bagay na masama. Sa mga sumunod na araw, hindi na ako mapakali. Palagi kong naiisip ang sinabi ni Mark. Hindi ako makatulog sa gabi, at madalas akong nakakaramdam ng matinding kaba. Isang gabi, habang natutulog ako, bigla akong nagising dahil sa isang malakas na tunog. Napansin ko na mayroong isang bagay na gumagalaw sa dilim. Agad akong bumangon at sinindihan ang ilaw. Nakita ko ang isang babae na nakatayo sa isang sulok ng aking kwarto. Mayroon siyang mahabang itim na buhok at nakasuot ng puting bestida. Ngumiti siya sa akin, at sa isang iglap, naramdaman ko na may panganib. Nagsimula akong sumigaw, pero hindi ko magawa. Tila nawalan ako ng boses. Biglang nawala ang babae, at sa isang iglap, naramdaman ko ang isang matinding sakit sa aking dibdib. Nawalan ako ng malay. Nagising ako sa isang ospital. Nakita ko si Mark na nakaupo sa tabi ng aking kama. Agad akong bumangon at niyakap siya. Anong nangyari? Tanong ko. Natagpuan ka ng mga magulang mo na walang malay, sabi niya. Sinabi nila na mayroong isang babae na nakita nila sa iyong kwarto.
Nanginginig ako. Siya nga, sabi ko. Sabi ko na nga ba, sabi niya. Lumalakas na siya. Kailangan nating gawin ang isang bagay. Ipinaliwanag ni Mark ang kanyang plano. Kailangan naming hanapin ang katawan ng babae at ibalik ito sa kanyang libingan. Sa ganitong paraan, makakapayapa siya at hindi naman gugulo. Sa simula, nag-aalala ako. Pero naniwala ako kay Mark. Alam kong kailangan naming gawin ito para matapos na ang lahat. Nagpunta kami sa isang lumang sementeryo na nasa labas ng lungsod. Sabi ni Mark, doon daw nakita ang katawan ng babae. Madilim at tahimik ang sementeryo. Nakakaramdam ako ng matinding kaba. Pero pinilit kong maging matapang. Pagdating namin sa isang lumang puntod, nakita namin ang isang babae na nakatayo sa tabi nito. Siya nga. Naglakas loob kaming lumapit. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang takot na hindi mapaliwanag. Kailangan mo nang magpahinga, sabi ni Mark sa babae. Wala ka nang dapat ipagpatuloy. Ngumiti ang babae. Pero hindi ito isang masayang ngiti. Ito ay isang nakakatakot na ngiti. Biglang nagbago ang anyo ng babae. Nagkaroon siya ng mahabang kuko at matatalas ng ngipin. Nagsimula siyang lumapit sa amin. Nanginginig ako. Akala ko ay katapusan na namin. Pero biglang mayroong isang bagay na sumiklab sa likuran ng babae. Isang malakas na ilaw ang lumabas mula sa lupa, at sa isang iglap, naramdaman ko ang init ng isang bagay na makapangyarihan. Biglang nawala ang babae. Naglaho siya na parang bula. Naramdaman ko ang takot, pero nakaramdam din ako ng kagaanan. Sa wakas, tapos na ang lahat. Pagkatapos ng araw na yon, naging masaya kami. Naging magkaibigan kami ni Mark at nagpatuloy kami sa aming buhay. Naging mas magaan ang pakiramdam ko. Wala nang multo na sumusunod sa akin. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko makalimutan ang nangyari. Alam kong palaging mayroong misteryo sa mundo, at alam kong hindi ko dapat kalimutan ang mga nangyari sa akin. At sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman ang pasasalamat ko kay Mark. Siya ang taong nagligtas sa akin. Siya ang taong nagpakita sa akin na mayroong pag-asa sa kabila ng lahat ng takot. Ang buhay ay puno ng mga misteryo, at minsan, ang mga misteryong ito ay nagdadala sa atin ng mga karanasan na hindi natin inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mahalaga ay kung paano natin haharapin ang mga ito, at kung paano natin hahanapin ang liwanag sa dilim.